Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan, mga katambay. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin ang ating pahayag ng ating Vice President. Dito po mga tambay ay pinahayag niya po at siya po ay natutuwa dahil po dito sa kanyang asawa, mga kabayan, na isang araw ay umuwi na napakalaki raw po ng black eye ng kanyang asawa na si Man Scarpio, mga kaubayan. Kaya po natutuwa po ang Vice President dahil napakahilig daw po mag-basketball. Umuwi daw po ng isang araw ay may black eye daw po, mga kaubayan. Yan po ang kanyang asawa ng ating Vice President na si Man Scarpio, si Attorney Mans Carpio, mga kabayan. Yan, si Attorney Mans, mga kabayan, at pakinggan po natin ang pahayag po ng ating Vice President. At siya po ay natutuwa. Nagagalak po dahil po sa kanyang asawa na umuwi na may black eye, mga kabayan. Pakinggan po natin ang ating Vice President. So we'll put it in. Tanong ko lagi ang aking asawa. Sabi ko, alam mo ikaw, hindi ka marunong at magaling mag-basketball. Nagtataka lang talaga ako, paano ka nagkaroon ng anak na magaling mag-basketball. Kasi alam nyo yung asawa ko, gustong-gusto talaga niya maglaro ng basketball. Pero yung basketball talaga, ayaw na ayaw siya. Isang beses bago lang, sasabihin ko sa inyo, ito nangyari, ito totoo. Umuwi siya sa bahay, ang laki nung black eye niya. Nagulat ako. Sabi ko, anong nangyari sa'yo? Laki nung black eye dito. Sabi niya, nasiko ako sa basketball kasi naglaro siya sa Integrated Bar of the Philippines Davao Chapter. So meron silang mga lawyers lahat, mga abogado lahat naglalaro ng basketball. So nasiko siya. Nagulat ako. Sabi niya, siko ako. Mura yung batang abogado na yun, hindi marunong ng basketball. Sabi ko, baka siguro kayong dalawaan hindi marunong maglaro ng basketball. At sinasabi ko sa kanya, kasi ang tagal na wala nung black eye niya. So sabi ko sa kanya, pag lumabas ka ha, sabihin mo talaga na dahil yan sa basketball. Kasi baka isipin ng mga tao, sinuntok kita. Tanong ko lagi ang aking asawa. Sabi ko, alam mo ikaw, hindi ka marunong at magaling mag-basketball. Nagtataka lang talaga ako, paano ka nagkaroon ng anak na magaling mag-basketball. Ayan. Alam naman po natin, mga tambay, na magaling po mag-basketball ang anak po ng ating Vice President, Sara Duterte. Hindi po ba? Kaya po, natatawa po siya sa kanyang asawa. Napakahilig daw po sa basketball, pero wala naman daw pong hilig ang basketball sa kanyang asawa, kay Man Scarpio. At tingnan po natin yung highlights, yung sinasabi po ng ating Vice President, yung basketball po ng kanyang asawa na makasama po ang kapwa abogado, mga kabayan, ni Man Scarpio. Ito po yung highlights. Nakashoot po siya 3 points eh. Tingnan po natin, mga kabayan. Nakakatuwa. Passes it to Attorney Man Scarpio. Man Scarpio for three. Tuwan-tuwa po ang Vice President, mga tambay, dahil nakashoot po ang ating Man Scarpio. 3 points po plus basket, mga tambay. May bonus shot pa yan. Ayan po, mga tambay, ang Vice President, tuwan-tuwa, nakashoot po ang kanyang asawa na si Man Scarpio, mga kabayan. Ayan po, mga kabayan. Passes it to Attorney Man Scarpio. Man Scarpio for three. Ayan po, mga tambay. Tuwan-tuwa po ang ating Vice President, mga kabayan. Nakashoot po si Attorney Man Scarpio. Masaya po ang Vice President. At syempre po, ay may bonus shot pa yan, mga kabayan. May free throw pa yan.
Ang mga kasama po dyan ni Atty. Manscarpio ay mga kapwa niya po, abogado. Kaya tuwa-tuwa po si si BP Sara dahil nga po napakahilig daw po sa basketball ng kanyang asawa, pero wala naman daw pong hilig ang basketball sa kanyang asawa. Pero may shooter po Nakita po natin yung kanyang napakalayo po no, nasa 3-point area po 'yon. Di ba? Nagbitiw po ng tira si attorney. Nakita nyo po, shoot na shoot at meron pang bonus shot dahil na-foul po nung kapwa niya abogado. Hindi po ba? Mahusay pong maglaro at shooter po. Lalo po yung outside shooting ni Atty. Manscarpio ay talagang mahusay. Meron po talaga siyang sinasabing dekalibre. At may pagmamanahan naman po yung anak ng mag-asawang ang ating Vice President at si Atty. Manscarpio. May pagmamanahan naman po, shooter at magaling naman po mag-basketball pala si attorney, mga kawayan. At syempre po, natatawa lang po ang ating Vice President kasi nga umuwi daw po isang araw si attorney Mans na may black eye. Napakalaki daw po ng black eye. At ang nakakatawa ron, mga kabayan, ang kabilin-bilinan po ng ating Vice President kay Atty. Manscarpio, sabihin daw po na nakuha daw po sa boxing, sa basketball, yung black eye pagka nagtanong at nakakita. Dahil baka daw isipin ng tao ay siya raw po ang sumapak at sumuntok kay Atty. Manscarpio, mga bayan. Yan po yung black eye. Matagal daw pong gumaling. Hindi naman po nakita yan Kung nakita po yan ng mga kritiko, baka nga sabihin sinapak. Baka ipakalat pa nila na sinuntok at sinapak ni BP Sara ang kanyang asawa kaya may black eye. Hindi po ba? At natatandaan din po natin, mga kabayan, nagkaroon din po ng black eye, di ba? Ng black eye si Lisa Marcos, ang First Lady, di ba? Last year pinag-usapan din po 'yon na may black eye. Ito po ang Manscarpio din po ay nagkaroon ng black eye sa basketball. Nasiko. Ang nakakatuwa rin, mga kabayan. Ang nakakatuwa yung sinabi ng Vice President na baka sabihin sinapak kita. Dahil alam naman natin ang ating Vice President ay nananapak dahil meron din po siyang sinapak na isang piskal. Hindi ba sheriff po yata yun? Kung hindi po piskal o sheriff. Yung doon po sa na nagkakaroon po yata ng demolition po yata yon, di ba? Yung parang doon po sa Davao na tinatanggal po yata yung mga bahay doon, di ba? At hindi po yata naintay nung panahon na yun siya mayor, di po ba? Humihingi lang siya ng sandaling time na siya intayin. Hindi po yata nakapag-intay yung sheriff. Sinira na po yata yung mga bahay. Kaya nakatikim po ng bugbog at sapak yung sheriff. Hindi po ba? Yan po, mga kababayan, ang ating Vice President, ang kanyang pahayag. At yan po pinag-uusapan na po sa social media yan, mga tambay. Yan pong nakakatuwa na experience ng kanyang asawa at natatawa po ang ating Vice President at siya po'y masaya dahil umuwi raw po umuwi ng isang araw o isang gabi ang kanyang asawa na si Manscarpio, si Atty. Mans na may black eye. At ang sinasabi niya napakahilig sa basketball. Wala naman pong hilig ang basketball sa attorney kay Mans. Pero ang paniniwala naman po ni Kamanong, uulitin ko, magaling po, mahusay po si Atty. Mans maglaro ng basketball kasi shooter, lalo-lalo yung kanyang outside shooter, di ba? Yun po ang inaasahan doon yung kanyang pagiging shooter, mga 3-point shot, hindi po ba, mga kabayan? At yan po, mga kabayan, na nakakatuwa na pahayag ng ating Vice President sa kanyang asawa na si Atty. Manscarpio, mga kabayan, na wag kabilin-bilinan ng Vice President. Uulitin natin na wag sasabihin na siya ay nasa pack ng Vice President. Ang sasabihin niya, sa basketball niya nakuha yun. Hindi po ba, mga kababayan? Maraming salamat po, Vice President. At thank you rin po, Atty. Manscarpio. At lagi po sana kayong ingatan sa araw-araw sa kapahamakan.
At syempre po, thank you rin po sa mga subscribers po natin at sa mga gusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga subscribers po natin at sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, kay Gay at Shena, Balance Vision TV, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, maraming salamat po, si Julieta Silona ng Sydney, Australia, si Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, at si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, at si Kingston ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga tulong at biyaya po. Ingat po kayo. Shoutout po sa inyo lahat at sa mga paggawa po nyo. Maingatan po kayo. At syempre po yung dasal at panalangin po natin sa ating pong buong sambayanan at sa pamilya Duterte at sa lahat po na sumusuporta sa pamilya Duterte ay sana po lahat po tayo maingatan ang Vice President at ang dating Pangulo sa kapahamakan at mabigyan pa po ng mahabang buhay at makalabas na po sa lalong mabilis ang dating Pangulo. Maraming salamat po sa mga dasal mga kabayan. Ingat po. God bless po sa inyo. Ingat po. Tis po tayo. Tis lang po. Hindi naman po sila panghabang buhay sa kapangyarihan. At sila po yung mananatili na magwawakas po. Hindi po mananatili ang kanilang kapangyarihan. Magwawakas po lahat yan, mga kababayan. At makakamtam din po natin ang katarungan na mga pinaggagawa po nila sa ating bansa. Thank you po. Ingat po. Bye-bye.